Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no? So meron lang akong babatiin, magpapabate. Pabate, Sir Michael Gardon. Hello, happy birthday! Happy birthday sa kanya ngayon, no? Then si Sir Jerome Antonio from Morong Rizal. Hello, magandang araw sa inyo. So meron tayo, no? Ito, sasaglitan ko lang to. Maraming nagsasabi, no, na wag na daw i-content si Sir Alex Pabella sa ano, sa yung mga ganyan. Pero hindi kasi, marami naman po kasi akong content. So, disclaimer, no, ito ay regarding na naman to kay Sir Alex Pabella. Kung ayaw nyong mapakinggan, may mga videos po ako ng pang alas 2 hanggang gabi na hindi naman ito yung topic. So, ang title kasi ng video na to, syempre makikita nyo na naman ang name ni Sir Alex Pabella, ni Boyong the Explorer. Tapos thumbnail din siguro, makikita nyo din. Kapag kinlik nyo yan, ginusto nyo yun eh. Huwag nyo naman akong aawayin na yan na naman ang maririnig nyo sa akin. Kasi kinlik nyo yung video. Granting na ako na lang ang channel, ang nag-iisang channel ang mapapanood nyo sa YouTube. 'Di ba? May video ako na mula alas 2 hanggang gabi iba. Hindi ko lang maiwan-iwan ang topic na to kasi most sa mga nakasubscribe sa akin, lalo na yung kalahati ng 40,000 ay nanggaling sa topic na FLM. 'Di ba? Dito tayo nagkakilala. So, some of you naiintindihan ko naman na nananawa na sa topic na ganito. Pwedeng mamayang alas 2, no? Iba yung topic. Now, meron lang tayong pag-uusapan dito na kahit ako na nababad trip din, no? Kasi last time na nakipag-debate ako, ang dami-daming inaccuse sa akin na parang ako daw yung unang tumira kay Sir Alex Pabella noon. Na napatunayan ko namang hindi. Mga unang content ko dito kay Sir Alex Pabella kasi, puro pagtatanggol sa kanya at paghiwalay sa kanya kay FLM. Kahit di naman yung nakadebate ko nung last time, yung supporter ni Sir Alex Pabella. Aminado din naman siya na pag kay FLM ay hindi talaga totoo ang sinasabi. Kasi kaaway namin. 'Di ba? At saka yung kasi binibwisit daw kami. Yun ang term eh, binibwisit or iniinis or ano. So alam nyo naman pala, tapos kumakampi dun si Sir Alex Pabella, tapos kami pa rin ang masama. Ang hindi ko lang matanggap na part doon, yung sinasabi na ang content daw namin ay puro away. No! 'Di ba? Ang content namin pagki-criticize dun sa mga pinopost nila sa public. Well, lahat naman entitled makriticize eh. Or entitled mang-criticize. Kahit nga ako kinikriticize nyo, di ba? Kaya lang, sinasagot ko lang yung criticism nyo sa akin. Kasi mamaya may kakalat na naman dyan na mag ikaw ang kinikriticize, ayaw mo din. Hindi ko ayaw. Pinapakinggan ko nga eh. Kasi kung ayaw ko, ibablock ko na lang kayo ng diretsyo. Gets nyo? Pag may dinaldal kayo sa akin, malamang sasagutin ko yon. Lalo na kung ang accusations nyo sa akin hindi naman tama. 'Di ba? Tumatanggap naman ako. Halimbawa, kung mali yung nasabi ko, no? For example, ang sabi ko dito, ang pambansang bayani natin is sila Lapu-Lapu. Tapos i-criticize nyo. Hindi bungo sila Lapu-Lapu, si Jose Rizal. Mali ka doon. O edi tama kayo. Wala naman akong magagawa doon kung tama kayo eh. Pero sometimes kasi, no, katulad nun, binanat sa akin. Ako daw ang unang kumontent daw na tinitira daw. O kita mo, hindi niya alam yung nangyayari. Binigyan ko na nga ng proof. 'Di ba? Lumipat na naman ng argumento. Ang sabi niya, yung tungkol daw sa pagiging dami daw. Yes, nasabi ko yun. Pero yun ay opinion ko yun, base sa observations ko. Kaya nga every time na sinasabi ko yun, nililinaw ko eh. May disclaimer ako. Kung kayo'y naniniwala na siya yung may-ari ng gasolinahan, ng mga business na yan, go ahead!
Karapatan nyo yun. Kasi meron naman kayong meron naman kayong pag-iisip na gumawa ng obserbasyon eh. Na kung sa tingin nyo na, ay, para sa akin, siya talaga yung siya talaga yung may ari ng gasolinahan. Eh di go! Pero ako huwag nyo kalilimutan, may karapatan din ako magbigay ng opinion sa nakikita ko. 'Di ba? Hindi ko naman dinideklara na yung sinabi ko, ayun na yun. Pero base sa paningin ko, hindi siya may-ari. Wala kayong magagawa doon. Ngayon, kung siya talaga yung may-ari niyan, ay di siya may-ari, wala kang magawa. Pero hindi ako naniniwala. 'Di ba? Karapatan ko yun. Kaya nga every time na kakalkalin yung mga videos ko na sinasabi ko na hindi siya yung may-ari, na siya yung dummy, 'di ba? May disclaimer ako lagi. 'Di ba? Parang ganito lang yan, kung halimbawa, pagdating sa politics, kung ang tingin nyo na dapat talagang makonvict at corrupt talaga si Sara Duterte, tingin nyo yun eh. Meron kayong reason kung bakit ganun yung tingin nyo. 'Di ba? Kasi inaakusahan ko daw na sinungaling si Sir Alex Pabella. Sabi niya, sinisiraan mo kasi. Ano sinira ko? Sabi mo kasi sinungaling. Na-prove ko naman na sinungaling. Hindi ko ba na-prove na sinungaling yon? Kaya nga yun nga yung dahilan kung bakit hindi ako maniwala na siya yung may-ari ng gasolinahan eh. 'Di ba? May pinaghuhugutan ako eh. Ano yun? Lahat ng pinagsasabi niya hindi totoo. Tapos pagdating banda dun sa pagiging may-ari ng gasolinahan, totoo na. Well, sa akin yun. Di ba? Ngayon, kung naniniwala kayo at sapat naman sa inyo yung pinapakita ni Sir Alex Pabella, go ahead. Naniwala kayo. Di ba? Huwag nyo kung kukontrolin ko ano yung dapat ko isipin. Di ba? Challenge nyo naman ako, na-approve ko naman. Then pag natatalo kayo, sasabihin nyo, petty. Trivial daw yung kayo nag-open yan eh. Tapos pag natatalo kayo, parang sasabihin nyo, ang babaw nung kayo nag-open yan, pinatunayan ko lang. Pag natatalo kayo, mababaw na? Ano ba? Tapos may nagsabi, yung pagtatanong ko daw ay pinipibot ko daw do sa pabor sa akin. Bagamat hindi ganon, kinokontra ko yun eh. Kasi yung argument na yun, hindi naman ako nag-raise nun eh. Yung pagiging sinungaling ni Sir Alex Pabella do sa debate, hindi naman ako nag-raise nun eh. Nag-raise nun yung kausap ko. Sinabi ko daw kasi na sinungaling, pinatunayan ko lang na sinungaling. Now, kung yung pagko-question ko, para ma-prove yung point ko, kung sa tingin nyo yun ay, pinipibot ko para pabor sa akin, ganun talaga yung debate. Alam nga namang magtanong ako ng ikakatalo ko. Kayo naman. Di ba? Kaya nga debate, syempre mananalo ka dapat doon. Yung stand mo, gagawin mo ang lahat para ma-prove mong tama ka. Sinong tanga, sinong bobo makikipagdebate na magtatanong ka na ikakatalo mo? Ano ba? Binigyan naman ng chance yung kadebate ko na magtanong siya na magiging pabor sa kanya. Hindi niya naman ginawa. 'Di ba? Hindi ko nakukuha yung mga kakampi ni Sir Alex Pabella, Hindi ko nakukuha. Alam niyo naman kung ano si FLM. Sinamahan ni Sir Alex Pabella. Kasi sabi nung kausap ko, pag si FLM talaga yan, dahil kaaway kayo, parang ginagago lang kayo niyan. Alam niyo naman pala na sinakyan ni Sir Alex Pabella yon. Hindi na pagiging matino yon. Pagka ganon. Tapos kami pa yung masama. Hindi ko naiintindihan. Dahil ano bang pinagbasihan nyo na si Alex Pabella yung tama? Dahil banayad ba siyang magsalita sa inyo? Yun ba? Dahil ako medyo may pagkabastos, pagkausap nyo? Yun ba yung naging basihan nyo? Diba? Binigyan naman kayo ng chance na makausap ako. Kung tutuusin, kung talagang wala akong balak na iintindi kayo, block ko na lang kayo eh. Pag nagla-live kami. Pero gusto kasi namin maintindihan nyo yung pinaglalaban din namin. Ang hindi ko na matanggap doon na parang ang dating pa,
content namin yung pakikipag-away. No. Tandaan nyo, no, ang nabuo yung pagbablog namin dahil sa pagde-debunk sa mga sinasabi ni FLM. Na siyang pinagtanggol ni Alex Pabella na kinakampihan nyo. Di ba? Tapos ito pa, no, katulad nito, kung content namin pakikipag-iban, nagbabayad si Sir Alex Pabella ng tao para tirahin kami. Kuhang-kuha naman sa video na binabayaran niya yung tao eh. Kung makakalkal mo lang yung video, si Rogelio Santiago, on video, binibigyan niya ng pera. O, ito na, ang titira. Tingnan natin ha. Sa video ni Sir Alex Pabella ha. Yun nung nagkita sila sa Chowking neto. 'Di ba? Siya yung nagbayad para tirahin kami. Na inamin din ni Rogelio Santiago. Tapos kami na naman uli ang masama, kami na naman uli yung nakikipag-away. Hindi ko naiintindihan yung pinagkukunan nyo ng logic. 'Di ba? Ayan tangkita. Master, thank you. Baka dito. Idol. Diba? Ito. Oh. Master, thank you. Yan ngayon, yan yung tumitira sa amin ngayon. Yung binibigyan niya ng pera na yan, harap-harapan. Tapos nung nasita ko yan, ito no, wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Nung nasita kasi namin yan, si Rogelio Santiago na isa siyang bayaran, ano? O, ito sabi niya. Dito sa shorts niya, Bangungot TV. Makinig ka mabuti. Saksak mo to sa kokote mo at saka sa tombong mo. Ha? Ang sabi mo, ako ay isang bayaran. Lahat naman ng tao dito sa mundo ay bayaran. Sumakay ka nga lang ng jeep, kailangan mo magbayad. Ibig mo sabihin, bayaran din yung driver. Yung mga empleyado, ibig sabihin, bayaran din kasi sumasahod sila. Hindi ba? At least ako, kung binayaran man ni Master Buyong the Explorer, na inggit kayo sa tao na yan, at least ako binayaran. Kayo, nagnanakaw pa. Sige. Ang sinabi niya, at least daw kami ay binayaran. 'Di ba? Kami daw nagnanakaw. Paano kami magnanakaw? May basbas ni Sir Alex Pabella yung ginagawa namin at sinishare namin yung video niya. Tama ha? Para maintindihan nyo. Kasi baka mamaya, sabihin nyo, nag-iimbento ako eh. So, meron dito akong proof na siya ang nagsasabi na i-post namin yung video niya. So, paano naging pagnanakaw yun, men? Asa na ba dito yun? Oh, di ba naman? Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, minuto lang ang ating Pinos ay nasa kamay na ng ating mga taga-post. Kaya kayong mga dagandingding, manatili kayo na aking alila at alipin. Pag ako ay nag-post, i-postin nyo para tayo sumisikat. Pabor din sa kanya, di ba? Paano pag nanakaw yon? Siya rin na nag-uutos nun. I don't give a shit kung yan ay sarcasm or ano. Binigyan niya yung permiso eh. Di ba? May approval niya eh. Di gawin namin. Lipat tayo dito sa pagnanakaw. Sa pagnanakaw sa pagiging bayaran. Ang sabi niya dito kasi yung pagiging bayaran paano daw yung mga jeepney driver. 'Di ba binabayaran din daw 'yun. Hindi niya nagigets yung ibig sabihin ng pagiging bayaran.
yung sinasabi niya about sa empleyado at jeepney driver na binabayaran, walang problema doon. Kasi wala namang involved na ano doon na pinagbabatayan ng katotohanan doon Kung binayaran mo siya, ihatid mo ko dyan sa kabilang kanto, sige. Kung empleyado ako, no, babayaran ako na magpapak ng produkto sa factory, walang problema doon. Pero yung magsasalita ka, nababayaran ka para tirahin yung mga tao na hindi mo kilala, iba yun. Actually, kinontra niya nga rin yan Yang pagiging bayaran O punta tayo dito sa isang video ha. Sabi niya nung una, wala daw masama yung pagiging bayaran. Pero pagka dating na dito kasi political sa political vlogging kasi, may na-mention siya. Nagpo-political vlogging din Sabi kasi ito ng abogado ng 18 ex-Marines. Do sa 18 ex-Marines. Ang sabi niya dito, ano sabi mo dito? Ngayon lamang, mainit-init pang balita. Sabi niya, mayroon na naman daw 28 na panibagong ex-Marines, mga ex-army ang darating sa susunod na pagdinig ipapatawag umano ni Pitbull Marcolita. Putang ina nyo. Kahit itawagin nyo pa lahat-lahat ng DDS na gunggong na tanga dyan sa Senado, dadalhin nyo lahat dyan, walang maniniwala sa inyo dahil mga bayaran kayo at mga tanga lang maniniwala sa inyo. Di ba? Pag bayaran pala, may sinasabi siya, tanga lang daw ang maniniwala doon. Tapos inamin niya na bayaran siya, wala daw masama. Ano ba talaga? Kaya isasampal ko talaga sa pagmumukha nito yung sinasabi nito Nung una sinasabi niya, wala daw masama maging bayaran, paano daw yung mga Pero ito kinikriticize niya yung 18 Marines dahil bayaran. O kita nyo na? Tapos yung pagkaamin niya ng pagiging bayaran, itinanggi naman ni Sir Boyong. Kaya sabi ko sa inyo, sablay-sablay to sinungaling talaga tinan mo ha. Sabi ni Sir Boyong dito. Sa tinanggi ni Sir Alex Pabella. Ating kaibigan na si Miko Par. Pare, magandang gabi sa'yo at alam ko naman na kating-kati ang butbot ng mga dagang bunga-bunga sa iyo. Binayaran ta daw. Hindi naman ako nagbabayad sa iyo. Ano yan? Di ba pagsisinungaling na naman yon? Umamin na yung niya, may video na binibigyan niya. Come on. Anyway, ang main point dito sa video ko na to, na sana ba yung video na yon? Ang main point ko dito, meron na naman kasi siyang sinasabihan na na bata niya or inuutusan. I think inuutusan niya to Pero wala namang direkta na nakita na inuutusan ito. Pero hindi namin kilala ito na katulad ni Rogelio Santiago na bigla na lang nagsalita ng mga ganitong bagay. Inis na. At ako ay talagang galit na dito sa mga ito. Sa mga bashers na to. Yan. Sila Bungo TV, Dibang, Don Sebastian, Pudbubo. Mga takot naman ay si Food Genius nga, dinadamay pa rin kahit hindi na sila pinapansin 'Di ba? Kita mo ka sa social media, mga nakamaskara. Yan ang tinatawag ng mga dagang bunga-bunga yan. Pagka lumalabas ng bahay ay nakatago sa palda ng nanay. Yan. Kayong apat, hinahamon ko kayo. Tagtagan yung maskara niya, magsuntukan tayo. Kung ayaw niyang tagtagan yan, ako mismo ang babasag niyan. Ito? Naghahamon siya, Diba? Kayo, maniniwala kayo hindi inutusan ni Sir Alex Pabella out of nowhere, biglang nagalit sa amin? Nang ganyan? Na hindi naman kami kilala niyan Hindi nga rin namin siya kilala Now, napikon si Sir Erwin dyan. Sabi ganon, lapit mo lang pala sa akin kasi nalaman niya na ito ay sa Potol Tayabas. Taga Quezon si diba, si Sir The Kings. Sabi niya gano'n, gusto ko sanang hambuhan o
Baka may sasambot din eh. Pakisabi agad ha. Biglang bumanat si Sir Boyong. Subukan nyo nang magkaalaman tayo. Sure ako, ang lulusod dyan, lumaban lang parehas. Di ba? Magkaalaman tayo, sure ako, ang lulusod dyan. Lumaban lang parehas daw. Parehas ba ito, men? Ang gusto nyo, dumadaldal lang sa social media. Naghamon eh. Tapos pagbibigyan, sabi niya gano'n, dahil kung aabutin nyo 100%, hindi na daw makauwi ng bahay daw. Kasi ang mangyayari, ipapakulong niya daw ito, sabi niya dito. If gumawa siya ng eksena doon, sure ako, kalaboso ang malusob doon. At di pwede sa amin yung lusob-lusob na yan. Try mo nang makita mo puwersa, mararamdaman mo kung paano. Hindi pala pwede sa inyo, ba't kayo naghamon? Ito ba yung sinasabi na na for the content lang? Yan, yung mga banat na ganire, men. Kaya sometimes, isa rin to sa advocacy namin eh, yung bawasan yung mga bullshit content na ganito eh, yung for the content lang. Kasi tandaan nyo, bawat dadaldalin nyo sa social media, may kaakibat na responsibility yan. What if ma-demanda itong bata mo, Sir Alex Pabella? O sige, may pera ka naman, Pero yung abalang maidudulot sa buhay niya, pag na-issuehan siya ng warrant, di ba? Yung araw-araw na a-attend ng hearing, kahit pa sabihin mo mapera ka at kakarguhin mo ito abala pa rin ito sa buhay niya eh. Anong ikakatwiran nyo doon sa korte? Ang depensa nyo, content lang? Yan tayo eh. Hindi maintindihan kasi kung alin ba yung totoo sa hindi. Every time na lang na parang katulad ni Mandirigma yung pantotroll niya. Oy, nakausap ko na si Sir si Attorney Aboy kanina. Actually kahapon dahil technically kinabukasan ko pa naman to ipopost eh. Kahapon nakausap ko yung regarding dyan. Anyway, so yung ginagawa kasi ni Mandirigma, every time na may sisitahin kay FLM, pagka halimbawa tagilid, bigla niya sasabihin, for the content lang naman yun, for the content daw. Tapos pagka yung mga bagay na na magiging advantage ni FLM, totoo na. Hindi malaman kung alin yung kailan siya nagiging totoo, kailan siya nagiging content. Kaya nga gustong ipaalam sa lahat yung pagkakaroon ng content ay responsibility yan. Hindi pwedeng gagawin mo na lang palusot yan pag gumawa ka ng katarantaduhan. Di ba? Turuan nyo din yung mga bata nyo. Hindi mamimihasa ng ganyan na parang gagawing katuwa-tuwa lang yung mga ganyang bagay. Tapos pag tutotohanin na, biglang sasabihin content lang. Come on. 'Di ba? At kayo naman mga tagahanga nito, kung may nakita man kayong kabutihan kay Sir Alex Pabella sa ginagawa niya na hindi ko maintindihan kung ano 'yon, tumulong din kayo na pagsabihan itong mga ganito kasi hindi ito maganda eh. Hindi yan maganda eh, yung content na yan. Hindi siya maisasalba niyan. Bata pa naman ito eh, Paano pagka naligayahan niyang kakaganyan-ganyan? Lahat ang sasabihin niyan. Kaya nga may purpose, di ba? Talagang pinaparusahan yung mga tao na nagkakalat ng ganyan. For example, sa mga school, may magkakalat na, may mangyayaring barilan dyan. Pag nahuli yung nag-post, sasabihin, content lang. Kaya nga kahit nga LTO at LTFRB, meron ding mga pinapatawag na ganyan eh. Kahit pa sabihin nilang content lang eh. Tokomi Brothers nga na nahabla dahil do sa content nila eh. Baguhin na natin yan ganyan, men. Bago mahuli ang lahat, may mangyayari pa bang hindi maganda bago magsitino ang lahat?
Kaya ang pagsasalita kahit kailan may responsibility. It doesn't matter kung sa social media o hindi. Kahit nga sa airport, bawal ang bomb joke eh. 'Di ba? Kasi hindi maganda magiging resulta nun. Kasi pag nasanay ang mga tao sa peke, sa ganyan, wala nang paniniwalaan ng tao. Eh ang social media napakagandang platform niyan para maghayag ka ng katotohanan, tapos i-contaminate nitong mga to. Na ang alam content lang. Ano ba? 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, 'yan lang naman ang pag-uusapan natin Napaka daya na pag kami palaging ang content namin puro pakikipag-away, pero pag yung mga ganitong bagay pwede sa kabila. 'Di ba? Anyway, so yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye.